Ay, magandang gabi mga boss. Kaya ginabi yung vlog ko kahapon kasi nga naka-copyright ako, hindi ko naman alam ayusin. Si Nilo nag-ayos. Oh, copyright strike pa naman. Pinapaulit ni Nilo, kako wag na. I-remedyo mo kung di mo kaya remedyo. Sayang naman to pa. Sabi, ni-remedyo ni Nilo. Ganun nung nangyari. Kaya parang baboy yung vlog kagabi. Ganda sana nun eh. Kaya na kinopyright eh. Sabi ni Nilo, wag mo kasing ganun. Ito na naman tayo. Sana hindi to makaka-copyright. Manhunt for Senator Bato should start. Drilon. Alam niyo ito mga friend, no? Parang sinisisi ni dating Senator Drilon itong administrasyon. Parang mahina para sa kanya. Pakinggan natin ha. Big story. Hi, good evening. Thank you for having me tonight. Exciting times. Senator, what can the Senate do to redeem its reputation? I don't know. I don't know. Just do what is right. And right now, the prestige of the Senate is all kaput. I have never seen a Senate where, which people at this point. Di ba yan din sabi ko kahapon? Ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng uring Senado, karimari-marim. 24 years na si Senator Franklin Drilon sa Senado. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kawalang kakwenta-kwenta Senado. Takibo naman. Nandiyan si Kimo. Nandiyan si... Buti pa si Lito Lapid. Consistent siya, natahimik lang siya. Hindi kaya ni Kimo, akala mo kung sino mahusay. Titignan lang siya ni Lito Lapid eh. Tuloy natin kay Franklin Drilon. Maganda ho to. Cannot look up to as an example of public service. And it is really sad. I was in the Senate for 24 years. Never did I witness such situation, the instability of the institution, and it's not good for our system of government. For instance, the report of the DILG on the shootout showed that there was no attack at the Senate. After 6 days, they gave their findings. However, the public had already made its judgment early on that there really was none. And the Senate majority has not acknowledged anything of that sort. Would that somehow help redeem their image? Only, I don't know if that will do it, but certainly that incident of a shootout allegedly, is something that has put the Senate at its lowest ebb of respect insofar as the population is concerned. Respect insofar as the population is concerned. And today, tears were shed when there was an emotional exchange between Senator Risa Ontiveros and Senator Pia Cayetano. So they're coming from opposite points of view here. So, ang galing magtanong ni Ses Aurelia de Relon, Si Jimmy Bondoc lang talagang, ewan ko. Dapat yung mga ganun, di na kinakausap yun eh. Di sila Jimmy Bondoc. Kasi wala ka naman mapapala talaga doon. Para ka, sabi na nung pinakita ko, di ba? Mahirap kumausap, mas mabuti pang kausap yung bobo kaysa sa kausap mo, tanga. Di ba? Oh, yes. So what's the question, sis? How can that be resolved when the lines are seem to be drawn? Well, I don't know. I have no magic solution to that. If you were, Ang galing sumagot ni Drelo, no? I don't know. I have no magic solution to that. Ito, if you were the Senate President, ito ang sagot ni Franklin Drelo, the Senate President, and you. Luckily, I am not the Senate President. If you are the Senate President, sabi niya, what will you do to this, kung sa nangyayari to? Luckily, hindi ako Senate President eh. O, di ba? Tawanan sila eh. Good answer. Okay, let's now go to the issue of Senator Bato de la Rosa. Yan. The national government is not very clear about how that warrant
from the ICC should be served. At first, it was unclear. There were two different positions from the DILG and the DOJ. Could this have been also one reason why they weren't able to actually serve this warrant and that Bato has now gone missing? You What know, can you say let's- about the government's, resolve to serve this warrant? they are lost. Malacanang is lost as to what to do. Sinisisi niya Malacanang. Di ba? Sa totoo, ganun nga kasi nangyayari, mga friend. Hindi dapat ka. Remember nung panahon ni Digong, puro halos katarantaduan na nangyari. Putangin na. Pero yung Digong, may isang salita, maski na mali, ginagawa niya tama. Yung Parmali na lang. Parmali scandal, 628 million, 1,000 nasa kapital ng putang ng Parmali. Nakakuha na, iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee nito si Gordon. Nakialam dahil kitang-kitang ang liwanag na korupsyon, putangin ng yan. Pero nakialam si Digong. Talagang, yung Gargani, siblings, montik pa nakatakbo sa Davao, nahuli ulit doon. Hanggang ngayon, wala nang yayari dyan sa putangin ng kalaking pera na yan. Billion yan. Wala pa napapanagot. Maliban ito si Lau, na nakasuhan daw ng tapos nakapagpiyansa, nakakalaya rin naman. Walang nakukulong, walang dyan, bilyong pera ng tao mamaya Pilipino yan. Pandemya, ang daming nangamatay. Kumita pa ang putangin na administrasyon ni Digong. May nakulong ba? Wala pa. Alam nyo to, puro investigasyon, palala, investigasyon, no? Sa totoo lang, puro imbestiga. Wala naman nadadampot, walang nananagot, wala. Kaya yun sinasabi ni Delon, ang sinisisi niya na Malacanang, Pakinggan pa natin siya. Firstly, the so-called protective custody to me is a funny situation. No. There is no law giving the Senate Protective custody is a funny situation. Sa totoo lang to mga friend, no? Itong si Peter Cawatano, naloko niya gano'n na nangyari dyan, Di ba sinasabi niya ito si Matibag na usapan lalaki na kaya hindi raw nila sinugod yung, di ba, sineserve na nga yung warrant of arrest, di ba? Kung bakit naman babae ang pinag-serve ng warrant of arrest, di sinalya lang ni Bato, sabay takbo na siya. Tatakbo, run for your life, sabi ni Bato, di ba? Ini-interview siya ni Jessica Soho. Tamatawa-tawa pa yung gago, nadapa-dapa daw siya, ganyan-ganyan. Tapos yun nga, nag-usap daw sila, ganyan, na sa kustodiya daw niya, sabi ni Franklin, walang ganun, na pwede mong i-custody yung isa. Tuloy natin. the power to provide protective custody to anyone, except that in the case of the Witness Protection Program, the Senate Committee can provide protection to the witnesses who would appear before the Senate investigation. But to provide Senator De La Rosa with the protective custody, I raised the question, you are protecting Senator De La Rosa from what? Isn't that funny? You are providing Senator... Is it funny? Sabi niya, you are protecting Senator De La Rosa from what? Kaya parang, from what? From the warrant of arrest. Yun ang ginawa nito, Senado na to, di ba? Pinapasok na si De La Rosa para bumoto. Nung nakaboto na po tayo ng gago, hindi na pinaaresto. Dito sa akin yan, ganyan. Tapos, pero yun nga mga friend, hindi ko kung ano to Paano nakalaya yan? Sabihin na natin, hindi na nila pinasok yung Senado, hindi na nila pinasok. Pero alam naman nila yan Nila Senator Trillanes, lahat, di ba? Ilan lang naman ang exit point ng Senado. Lalagyan mo na lang ng mga aresto doon. Paglabas, saka mo arestuhin si Bato. Meron kang valid warrant of arrest from the International Criminal Court. Putangin na naman. Ano ba yan?
Kalaking katangahan ho yan eh. Sabihin na natin, oo, nakipag-usap ka na kay Matibag, nakipag-usap ka na dyan kay Kawatano na under custody niya sila habang iniintay daw yung sinasabing petition nila sa Korte Suprema. Oo. Pero hindi dapat makalabas yan dyan sa Senado. Yun lang yun. Dahil sinabi nga ni Senator Trillanes na wala ka ng kawala ngayon, hindi ka na makakalabas dito. Kaya nga 3 araw natulog si Igago dyan, katabi si Kimo. O, di ba? Yun ang nangyari. Kaya parang, kung ako aanin mo ito, naging inutil talaga itong kapulisan, CIDG, lahat nagago ni Kimo at saka ni Bato, saka nito si Cayetano. Oh. Di ba? May shootout daw, inaatake daw sila, puta, wala naman palang ganun. Wala naman talagang ganun eh. Ginulo lang nito, pinakita lang nitong usaan na to, na talagang subukan ninyong pumasok dito at magkakamatayan tayo. Kaya ang dami, mayroong mga Marines, naka full battle gear, talagang gulo. Papayakin nila. Pero wala problema yun, doon kayo sa loob. Pero hindi dapat makalabas si Bato. Dahil meron kayong warrant of arrest. Mantangin mo lumabas yung Bato, 2:00 na madaling araw. Putang ina. Oh, walang humarang. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga kapulisan na nakatambak sa labas? Ano yun? Kapulisan ba baka kapulisan ng grupo ng sindikato yun? Kasi maraming yung mga kapulisan na nag-uniforme ng pulis, pero iba ang galaw. Oh. Hindi kapulisan ng Pilipinas, kapulisan nung nakaraang administrasyon, nakakalat. Oh, di ba? They're also with protective custody. You're protecting him from what? Oh. In the first place, there is no such thing as a protective custody insofar as that power is concerned on the That- part of the Senate. That protective custody, can they be in the end, can some of the senators be held accountable for giving that protective custody because now Senator Bato is missing, has left this protective custody? Oh. No, the fact that the senator may have voted to provide protective custody, he or she does not incur any liability. Probably as a political issue, the senator would have to answer to his or her constituents, but the senator would have no liability. But having said that, it is very significant that the Supreme Court refused to issue a TRO to prevent the service of the warrant of the International Criminal Court on Senator Bato. It only means that on the surface, the Supreme Court has recognized, at least on its surface, the right of the executive department to serve the ICC warrant on Senator De La Rosa. That's very significant, and that would validate or provide legal basis for the executive to look for Senator Bato and serve the warrant of the International Court of Justice. What is your legal opinion? Can it be served or not? Because on the other hand, you have the party of Senator Bato saying a local court must be the one to issue the warrant. Well, the warrant is issued by International Criminal Court, who we recognized when we ratified the Rome Statute, and that power does not. Itong issue na to, paulit-ulit na lang to eh, dahil nga doon sa mga abugago nitong si Bato, no, na puro nila galing sa local court. Wala nga kaso sa local court. Doon nga nagsampa sa international court. Anong katangahan yan? Kahirap na may pagtalo sa tanga, di ba? Diminish or is not diminished by the withdrawal of the government from the Rome Statute. To me, it is a duty
of the executive branch being the branch in charge of our foreign relations to be able to enforce a warrant issued by a court which we have recognized when we had. Puta, kasimple-simple niya mga boss. Talagang dapat nung panahon ni Digong, putang lang yan. Itong si Espinosa, di ba? Pinasuko niya. Ha? Yung mayor pa ng Abuera, di ba? Pinasuko niya. Sa takot sa buhay nitong mayor, Abuera, sumuko. Dahil natakot na nga to si Abuera dahil to si Digong, pinapapatay niya yung mga sinasabi niya nasa kanyang tangayan to, matrix o kung anong nakalista doon sa putan ng kanyang galing daw sa PIDEA na mga involved sa droga. Kaya yung Espinosa sumuko. Ang buong akala ng Espinosa, pag siya'y sumuko, ligtas na yung kanyang buhay. Ngunit dadapot subalit. Anong ligtas? Putangin na, ni-raid yung kinagkukulungan ni Espinosa, pinasok. Mervin Marcos ba yun? Utangin na, pinasok. Pinagdidisarmahan yata yung mga bantay doon sa presinto na kinalalagyan ni Espinosa, di ba? Madaling araw yata pinasok yun, bigla isinerve. Search warrant! Putangin na yan. Nanlaban, patay! Gaano katindi yun? Samantalang ito, nakakulong na yun yung Espinosa, nakakulong na dahil akala niya, pag nakakulong siya, ligtas na yung buhay niya. Hindi. Mantalang ito si Bato, sa totoo parang ginago na Senado nitong grupo nila Bato na to. Yan, parang isang grupo Sa totoo lang, yung sindikato, matibay talaga hanggang ngayon Nasa gobyerno pa rin. Yan na nga sila. Diba? Wala akong mangyayari dyan, mga friend. Ngayon, sinasabi, 225,000 ng kapulisan daw, sabi nito si Jombik. Hindi na raw 10,000. Buong puwersa na si IDG at saka mga PNP at saka may surveillance at kung anong hahanapin saan mo hahanapin si Bato? Si Bantag nga, di nyo mahuli-huli. Tuloy natin ito sandali. Maaga pa naman. Had the Rome Statute ratified. So do you agree with the point of view of the Solicitor General that Senator Bato is a fugitive? Yes, I agree. Under the circumstances, if he, the fact that he has not surrendered himself when he has a valid warrant against him, it can be argued that he is a fugitive from justice. Of course, that is subject to final determination with the judiciary. Okay, just one quick follow-up to that. Why then can the senators, by the grant of protective custody, not be accountable for harboring a fugitive or obstruction of justice? Galing ni Seso. Well, it is when they issue that protective custody, the Supreme Court has not yet acted on the petition for a TRO filed by Senator Bato. Now that the Supreme Court has refused to issue a TRO, I would strongly advise my friends in the majority, think deeply before you further resist or provide assistance to Senator Bato, given what the Supreme Court has ruled that the warrant of arrest can be validly served. Okay, and Senator, I want to go back to what you said, that Malacanang is lost right now. But the Supreme Court, like you said, has actually issued a TRO already, and that has, I suppose, sent a signal also. In your estimation, based on the events that has happened, the damage to the Senate's reputation, what should Malacanang's line be now to the DOJ? Because the DOJ is still on a waiting game. They're still Galing din to, magtanong. Kalimutan ko pa. Xianyaw yata to, Xianyaw.
expecting for I guess, the main issues to be resolved by the Supreme Court? Do you think it's more prudent to wait for that to be addressed, or for them to just go ahead, give the order to arrest Senator Bato? There is basis to serve the warrant. The Supreme Court has refused to issue the TRO. That means the power to execute our laws in the form of having the warrant served, it rests in Malacanang and in the executive. It is their duty under our system of government to execute the warrant, especially that this warrant is by virtue of a treaty that we have ratified. So, to me, it is it is now the duty of the executive branch, particularly Malacanang, to have the writ enforced. And if they don't issue that order to arrest him, even if the SC has not fully issued their decision yet on the main items of that pleading, what message does it give the public? Well, that they will just confirm that the administration now is a lame duck, and will be the target of attacks for being a weak presidency. The buck stops with the president, right, Senator? The buck stops with the president, and therefore he must execute the law. You know, for a change, man, let us have a rule of law be the guiding principle. You know, in my humble opinion, the reason why we are in this state of this array today is because of the culture of impunity that is now prevailing in our country. Nobody is afraid to violate the law because nobody gets punished. That's what even the flood control scandal. How can you rationalize the fact that hundreds of billions of pesos are lost to corruption? Why are they so bold? It is because there is impunity, a feeling of impunity, especially if you are in a position of power, you are above the law. And to me, that issue must be changed, or that culture must be changed, starting with the Supreme Court and the executive branch. They must enforce the law and uphold the rule of law as the basis of our conduct in our Philippine society. Well, Senator, what the DOJ has issued so far is a mere ILBO, or an Immigration Lookout Bulletin order for Senator De La Rosa. But now, as you mentioned, that he can be considered a fugitive from justice, do you think the government can now order a formal manhunt for Senator De La Rosa? Yes. There can be a manhunt to serve the warrant. I don't see any other way to do it. And if they don't, then, you know, they just validate the perception na mahina na itong gobyernong ito, and already a political lame duck. But are there still legal remedies available for Senator Bato De La Rosa here? Well, he can continue to pursue the case in the Supreme Court. It's just that the court did not issue the TRO, but the case on the merits is still there. You ask me what remedy he has, continue to pursue that, because that's how our system works. The conflict between anyone can go to the Supreme Court and seek relief, judicial relief, for what he believes are not right. So he can continue pursuing his rights under in the Supreme Court. On the other hand, the executive branch, in order to restore the confidence of our people in the ability of the president to enforce the law, he should serve the warrant. Look for Bato, serve the warrant. To get, Senator, your thoughts on RA 9851 and the matter that is the gray area that everyone's fighting over basically right now, which is the domestic enforcement of that warrant, right?
we saw some miscommunications. It was the NBI and the DOJ, the DILG. We're not sure who is going to do it. Do you think that needs to be clarified ASAP by the Supreme Court, or no need na? The Supreme Court now has the opportunity to clarify it on the basis of the petition filed by Senator Bato. Having said that, until the Supreme Court issues a TRO, it is the duty of the executive branch under our Constitution and under our system of government to enforce the warrant of arrest. And let the courts, the judiciary, resolve the conflict between Senator Bato and the executive department. But again, unless restrained by the Supreme Court, the executive department should pursue its constitutional duty to enforce our laws. I would The current instructions are to stand down. Ano ibig sabihin ng stand down? Not to... Yes, not to arrest. Kaya nga, that is why we are in this impunity state, because the rule of law becomes secondary and optional. It should not be secondary and optional. It should not be. Now, what about Senator Robin Padilla, who was already shown in CCTV video to be accompanied? Ito na mga friend. Ano sabi? PNP mobilize tracker team to arrest fugitive Bato de la Rosa. Mga alagay na yan. Paano niya ma-arrest? Konting kasiyahan. May nananawagan mga friend. Panawagan sa Japan at Amerika, pwede ba sakupin nyo na ulit ang Pilipinas? Promise, hindi na kami lalaban. At least matatanggal na yung mga buhayang mga namumuno. At ang higit sa lahat, hindi na mahihirapan ang aming mga kababayan sa paghanap ng AFAM. O bihira. Hindi na mahirapan yung mga kababayan ng paghanap ng APAM. Yung mga reels na to, no? Yung kampo ni Duterte, si Bongo. Nagtataka ako ngayon mga friend, puro sila Diyos. Ang pagsasabi. Tingnan mo magsalita ito si... ICC, baka daw ho mapasama rin ho kayo doon. Papasa Diyos ko na lang po yun. Papasa Diyos ko na lang po yun. At siyempre, may marami tayong mga naririnig na sinasama ka. Bongo! Anong sinasama ka? Irisisihin mo naman yung gobyerno ni Marcos. Yang nakasampa sa inyo, hindi pa si Marcos ang presidente. Gago! Anong sinasama ka? Yang kaso na yan, isinampa yan, hindi pa presidente si Marcos. Anong klaseng mga katangahan ito? Maputang yung mga ito. Mapapamura ka eh. Sinasama ka, ipagpapasa Diyos ko na lang. Putang yan to. Yung nagsasalita ay most likely nahaluan po yun ng politika eh. Yung nagsasalita ay most likely nahaluan ng politika. Presidente pa si Digong, sinampa na yung kaso. Gago talaga itong hype na to. Kaya nga umalis si Digong niya sa ICC dahil nagkaso na si Trillanes na isang pa na doon. Yung mga pakahayupang ginawa nyo sa war against drugs na sinasabi nyo, kuno. Ngayon, sasabihin nyo, gobyerno. Yan, kailan lang itong interview ni Jessica Soho na to. Gaano kagugumgo. Tapos, tignan mo mga kakala, putang na, patuloy mo pa. Nakakilabot, hindi kaya kinikilabutan to. Napupolitika. Sana po ako naman, I am confident. Wala po akong nilabag na batas. Sinusunod ko sa lahat na... Yun! Pag dinampot ka, huwag ka ng baka gumaya kay Bato. Baka naman pag may warrant of arrest na ito, timbrihan nyo na naman to para magtago. Siguradong shoot sa banga to eh. Di ba? Ombudsman? Dahil nabanggit nga pangalan ito. Dahil ito pinansir to eh. Ito may hawak ng pangpabayad sa mga mamamatay tao. Di ba? Check na shoot sa banga to. At least may depensa na palang gagawin tong gago na to na wala raw siyang kasalanan. Doon mo sa ICC sabihin yan. Yan ang sabihin mo kay Bato.
may nabanggit nga pala si ano, no, mga friend. Si ex-Senator Drilon, no. Dapat ang payo niya kay Bato, sumuko ka na at pagdating doon, sabihin mo na ikaw ay sumunod lang sa mga order sa'yo ni Digong. Oh, na ikaw ay napag-utusan lang. Oh, yun ang gawin mo. Yun ang payo ni Drilon na sa kanya. Merong vlog si Drilon na ganyan. Eh. Oh, sabihin mo doon na hindi mo kagustuhan ang nangyari, napag-utusan ka lang. Payo ni Drilon yan sa kanya. Eh. Oh, tuloy mo, Bonggogo. Naging trabaho ko, sinunod ko po ang batas ng ating bansa at batas na Yun ang batas ng bansa noong panahon ni Digong. Patayin at bayaran yung mga pulis na nakakapatay. Yan ang batas na sinunod mo, Gunggong. naayon po sa ating Panginoon. Ginawa ko lang po ang aking trabaho at wala po akong nilabag na Ano ang trabaho yung ginawa mo nung panahon ni Digong? Anong naging trabaho mo? Ayon kay Garma, ikaw ang tagabayad. Hawak mo ang pera ng reward sa mga mamatay. Oh, yun ang sabihin mo. Pero malapit na rin to, mga friend. Huwag lang matay timbrihan to, ha. Baka magtago na rin to, eh. batas. Kaya alam kong hindi po ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Kaya po ako narito. Kaya po ako nagtatrabaho pa rin. Kaya po ako nagtatrabaho. At hindi ako tumitigil sa aking pagsiservisyo, pagtatrabaho. Thank you, sir. Thank you po. Salamat. Palasimbang nga tuwing araw. Oh, ayun. Ha? Pero ako, hindi ako niniwala dyan, mga friend. Pag natimbrihan na rin to, na nandyan na yung warrant of arrest mo. Ha? Oh, baka pwedeng ano rito eh. Ipusta to, mawawala rin tong gago na to eh. Oh. Ha? Sa ngayon lang, nagdadaldal siya kasi wala pa eh. Pero pag nakaamoy na eh, baka, ewan ko, baka pag natimbrihan na rin yan, meron ka ng warrant of arrest ha. Mawawala na lang din yan at sukat eh, tignan mo. Hindi ako niniwalang ganyan katapang yung gago na yan. No. Alam niya sa sarili niya kung ano mga pinagagawa nila nung panahon ni Digong. At may testigo sa kanya. Tsaka meron siyang meron siyang video na sinasabi niya na talagang may reward system. Oh. Kaya alam niya, hindi yan tanga para magpadampot. Oh, tignan niyo ha. Sana nga mali ako. Mag-collab na tayo mga boss. Sa totoo lang mga friend, ito nangyari na to. Ang sisi ko rito, doon sa mga may hawak nung nung arrest warrant eh. Napasok na nila yung Senado, nandun na nga si Senator Trillanes, di ba? O, tapos ka na ba to? Hindi ka na makakalabas sa Senado. Sinabi, di ba? Sinabi ni Trillanes. O, 10,000 raw yung gagamitin ni John Vic Remulla ng mga kapulisan. O, puta, wala. Lumabas na kasama si Kimo na para lang naglakad, walang ka ano-ano. Kung ako tatanungin nyo, kasalanan nung ma-arresting team to, kaya hindi na-arresto to. Ngayon, sasabihin niyo gagamitin niyo force of the law, mga sorbe. Wala na ho yan. Dagdag yan sa mga nawawala. Si Atong Ang, si Bantag, wala ho. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors. Dapat kay Bato ilagay sa mixer para madurog. Librado ulit, oh. Yay, iyak pa more. Ito ang pinakawalang kwentang Senado sa kasaysayan ng bansa. Hoy, BBM, kumilos-kilos ka naman. Nakakahiya na ang Pilipinas sa buong mundo. Oh, yun na nga eh. Jane Labay na, shout out, my friend. Tamagotche. Ngayon nga lang talaga nagkaganito ang Senado kahit noong panahon ni GMA at ERAP. At least hindi nagkaroon ng sandaling kahit paano sa Senado. Ngayon, under Caldero, harap-harapan ng pangbababoy, gaslighting, arte, at higit sa lahat ngayon lang nagkabarilan. Sobrang nakakabuisit. Totoo yan, Jane. Jane ulit, oh. Xerox, nabisi ang lola mo. Pero araw-araw nanonood ako sa vlog mo. Andito ako sa Florida, nagmumuni-muni. Pinagbigyan mo na naman yung mo. Balat mo sa paa. Ha? Sam AJ, shout out. Karoks, sa palay ko, hindi hinuli si Bato. Nahalata mo ba kilos ni Marcos at John Vic? Pinakawalan talaga ni Bato. Pinakawalan talaga si Bato kasi para mabulok si Duterte sa takot ni BBM.
makalabas si Digong kapag nakalabas si Duterte, kaya sa tingin ko protektado pa si Bato sa Malacanang. Ano sa palagay mo? Nakakahalata ako eh. Hindi siguro. Hindi alam sa akin Sam AJ Parang hindi alam ni PBBM kung ano ang kanyang gagawin eh. Oo. Parang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Drilon yan. Di ba? Shirley J. Cero, correct ka po, Karox. Yan 13 senador ng mga yan, mga senador lang ng mga Duterte, hindi ng taong bayan. Talagang yun naman eh, harap-harapan na. Pero kung nga yung mga taong bayan, binoboto eh. David Alimindoa, shout out. Good evening po, Karox. Wala pong mangyayari pag-aresto kay Bato habang si John Wick Rebulla ang nasa DILG. John Wick? So naman, ang John Wick? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi Tia Deli. Wala Diyos, Rox. Puro talaga pang Pamas Award ang mga pinutukan po ng lintik na nasa majority ngayon sa Senado, Rox. Yun nga, anak ng galising asog ng Galapanes. Yung manghuhuli at pati huhulihin, pare-pareho po, Rox, malakas ang tama. Naku, ewan ko na nga sa inyo na mga damontres kayo. Umay na ang mga taong bayan, mga sir. Wala pong mariresolbang problema kung puro paninindak at ngawa lang po ang alam natin. Ano po, kung si General Torre po, kung si General Torre pa siguro ang nanya dyan, matagal nang tapos ang boxing, Sir Rox. Sinabi mo pa. Baka nung pang matagal na panahon, nadakmayang si Boy Takas na puro ulo. Ang mga may hawak daw ng batas, puro mga duwag, walang binatbat kay General Torre. Sir Kuteng, ano na ba talaga? Maging tigre ka naman, Kuteng. Ano ba yan? Malapit ka na bang mag-exit pero malabo pa? Natinta ng pusit, ikaw may marisol ba sa sobrang daming basura na nakatambak sa harapan mo, sir? Pagsisipain mo na po ang mga wala naman silbing, Sir Kuteng. Lalo lang inilulubog sa kumunoy ng asupre ng mga nakapaligid sa'yo na puro mga sundalong kanin, puro mga lampasot at walang ka talagang maaasahan na may makukuha kang magandang marka sa taong bayan. Bago ka man lang magbaybay sa ending ng termino mo, naku, ewan ko nga sa'yo, Sir Kuteng. Okay nang maging gentleman ka at maging mabait, pero kung puro Judas Iscariote naman ang kalaban mo, puro maiitim ang budi, dapat maglabas ka na rin ng tapang at sungay mo, sir. Dahil sobra kang lamya, kayang-kaya ka talagang padapain ng isang Kawatano at Marcubeta lang. Sana kasama si Boy Lamon na pinagmukha kang tanga sa buong mundo dahil naisahan ka niya nung itinakas niya ang kalbong matching. Naku, ewan ko nga sa inyo, Kuteng. Bahala ka na lang nga sa buhay mo. Buisit po Ay, nako, His Excellency. Tsaka yan, His Excellency. Payo rin yan. Kang masyadong kung saan nagpupunta. Active pa yung kinausap ni Sayad na papatay sa'yo. Baka akala mo. David Ali Mendoza, Karox, ang sagot ko po sa mga tanong ninyo ay A. Hindi po matatakip si Bato. B. Hindi susuko si Bato. At C. Opo, pinaglululoko lang tayo ng gobyerno natin. Ayan, all of the above yan Ay nako, David. Shout out Michelle Edwin. Mike, shout out my friend. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Kakornihan ni Pia. Kawatano, kainis.
Lalo nung pinagalit mga taong bayan, kakasuhan mga kawatano, drama pamor, mga hudas ng bayan, sir. Daming ganap talagang naging halo-halo na nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Abang pap tayo kung anong kahinatnan yan. Salamat, sir. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia, ha. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, ipakulong na lahat ang involved dyan sa Senado. Saka nalitisin para matapos na yan. Buisit. Yun dapat ang gagawin, eh. Mary Lebron, shout out. Kumusta po, Sir Rox? Okay lang. Ikaw ba? Kamusta ka? Mary Lebron. Okay ka siguro, di ba? Rogelio Asuncion ulit, oh. Ha? Karox, nang nasa Senado si Bato, nakakita ng tao sa buong mundo, hindi nila mahuli. Ngayon, nakatakas. May manhunt operation. Saan pa nila hahanapin si Bato? Si Bantag nga, di pa mahuli-huli until now. Ano ba yan? Buisit. Ewan ko dito. May tracker team pang sinasabi. Puro press briefing. Saan na kayo mag-press briefing pag nahuli nyo na? Okinawa, Japan, oo. Rogelio ulit, oh. Recall na lahat ng pulis at marines dyan sa Senado. Huwag nang protektahan yung Senado na yan. Wala namang kakwenta-kwenta mga yan. Mismo. Mary Lebron, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa sa Rox kasi nagsasanib puwersa ng mga energies around the universe kasi mga taong bayan may kanya-kanyang iniidolo na kinakampihan. Kaya yung energies ng universe ang kikilos para patalisikin ang mga Duterte at mga korap na politician, korap contractors including Bato, Atong, Ang at iba pa. Sana nga, Mary Lebron. 3JC po. Hello, Sir Rox. Alam mo, sobrang kahihiyan itong inabot ni Bato. Aba? Nagkalat pala sa EDSA ang wanted paskil sa mga kalsada. Well, kung wala namang kahihiyan si Bato, ang mga apo niya o anak niya ang kahiya-hiya at baka tinutokso na sa school. Well, kagagawa naman niya yan nung nasa pwesto siya. Nasa pwesto sila, akala mo hindi na sila matitinag. Sila na ang hari forever. Kaso walang forever, eh. Kaya ayan na ang pagparusa. Bariya lang yung parusa kay Bato. Kapal na mukha niyan. Kahit nga nung pamilya niya, siya pinalalamon na ng gobyerno, pinapasweldo, eh. Ha? 3J show ulit, oh. Madali na lang mahuhuli si Bato kung talagang gugustuhin. Kasi may intel pa naman. At kung ang huhuli sa kanya, hindi niya kakampi. Sa palagay ko naman, di niya kakampi sila John B. No comment. Kita mo, sir, ang kalokohan ni Caldero, nag-stage ng palabas, kaso sumobra sila sa script, gumamit na sila dahas, hindi lang basta dahas. Nagpaputok ng baril kahit na ang binabaril ng usaa, wala naman target. Yung salamin lang, pinakita lang nilang huwag ka lalapit at magkakamatay. Kung may tamaan ng ligaw na bala, dito sila nagkamali. At para maibaling ang kanilang kasalanan sa minority, kunwari pa si Pia, nagtampong pururot at di man lang daw sila kinumusta. Mga dakilang sinungaling talaga. Totoo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, 3JC? Maniwala ka na sa lasing, wag lang sa politiko. 3JC, Sir Rox, dapat talaga makakasuhan din itong si Kimo sa salang obstruction of justice. Abay, literal na tinakas niya ang puganteng si Bato. Lahat ng mga pinagsasabi niya noon kay Sentry, bumalik lahat sa kanya sa sobrang kayabangan. Dapat nagtago na rin siya, sumama na siya kay Bato. Tawa. Sir Rox, tiyak na galit na si Gongs D. Paano di niya magagalit, siya na lang ang nakulong sa daig. At ang bruhong Bato at Bongo, laya pa rin. Sabi siguro ni Gong D. Oy, kala ko ba sasamahan niyo ako dito sa daig? Ba't kayo nagsisipagtago? Hindi pa, tingnan natin. Galing naman manghuli ng gobyerno, di ba? Titimbrihan muna bago huliin. 3J show ulit. Teka muna, Sir Rox. Mukhang nakakalimot ata tayo. Abay si Sarah, mukhang tahimik this past few days.
habang nagkakagulo ang Senado dahil kay Bato. Si Sara naman sinisecure na ang kanilang datong sa ibang bansa. Saan na kaya niya tinatago ang pera ng bayan? O sabi niya sa Senado daw siya sisipot. Tingnan natin. Pero sa tingin ko, di rin niya sisipot. Bahala si Caldero sa articles of impeachment niya. Malamang. Tsaka yari na eh. Bukas topic natin si Baba. Marila Pabianak, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Napakalaking damage nga pong dinulot ng pagsipot ni Bato. Nasira na talaga ang imahe ng Senado. At makikita natin na hindi naman talaga para bayan ang andyan sila. Mga abusado sa kapangyarihan. Sagad na sa galit ang mga mayan pero wala silang pakiramdam. At masakit pa sila piling victim. Guys, naway matuto na mga Pinoy na pumili ng may prinsipyo at panindigan, yung walang record ng korupsyon na nagpipiling drama queen. God bless us po. Ay nako nak. 1,000 lang ang katapat ng mga yan pagdating ng eleksyon. JTV, shout out. Good DM tol. Mga subscriber, 225k na kapulisan, CIDG, NBI at AFPD pa kasali Barangay Tanod for sure sa kote si Bato. Naku tol, bumalab siyan. Nandun lang yan sa kingdom eh. Mare-raid pa nila yung kingdom. Tapos sa paligiran si Bato ng mga pastorals. Eddie Luna, shout out ha. Hello Karox, magandang araw sa iyo dyan Karox. Yung mga sumusweldo, sinisweldo nila Bato at mga alipores niya sa opisina niya, yan ang lantarang pagnanakaw. Wala namang napapala ang mga Pilipino. Kung ang pera na pinapasweldo sa mga matakaw na yan, na walang kahihiyan sa mga sarili, sana sa mga ospital na lang nila ilaan para makatulong sa mga may sakit na wala talaga. Sana laan na lang sa budget ng libreng gamot sa mga ospital ng mga walang pambili. Sana naman magising na rin si BBM. Sinasayang lang nila ang pera sa grupo ni Bato na walang pakinabang tapos mamamatay tao pa. Pinagsasayangan lang ng pera ng gobyerno. Kaka-high blood talaga. Salamat. Marami sa iyo, Karox. Eddie Luna ulit to. Karox, sa aking opinion lang, palagi ko dapat alisin na lang ang mga Senado. Wala naman para sa mahirap ang ginagawa nila, mga batas na ginagawa nila halos pabor sa kanila. Kitang-kita na ang mga galawan ng 13 hudas sa pamumuno ng kailang Lucifer na si Cayetano. At ang gagaling nilang mag-aarte, dapat hindi sila nagsenador at nag-artista na lang, lalo na yung babae na si Cayetano. Ang Senado ngayon, pinamumugaran ng mga demonyo na hudas, 13 na lang sila na hudas sa Senado. Puro kaartihan na lang ang ginagawa nila. Para sa isang demonyo, hindi na batas para sa mamamayang Pilipino. Nakakahiya kayo na 13 hudas, tapang din ng mga mukha ninyo. Kahit pagtawanan kayo ng ibang bansa, nakangisi pa rin kayo. Mga hayop kayo, umalis na kayo dyan para umayos ang Pilipinas. Ay nako, Eddie Luna. Eddie Luna ulit to ha. Karox, mahuhuli din niya si Bato, abangan natin. Papatungan yan sa ulo. Magsisimula sa 5 to 10 million at habang tumatagal, baka umabot pa ang patong sa ulo hanggang sa 50 million pesos. Maraming mga kaka-interest dyan na ipagbigay ang kinaroroonan ng hudas na yan. God bless sa'yo, Karox, lagi. God bless Eddie Luna. Wala yan, hindi mahuli yan. Pupunta lang kay Bantag yan, di libre na siya. Kung nasaan si Bantag, safe na safe, Eddie Luna ulit to. Karox, fake ang iyak ng babaeng Cayetano para suporta sa kawalangyaan nila. Sarap mong tadyakan na babae ka. Dapat nag-artista ka na lang kasama ng mga bold. Mag-bold ka na rin, patay tayo dyan. Dolor Gracia, shout out. Try namin Bingson. Emans Kalananak, shout out.
Boyong kong balong. Hanggang bukas pumuli. Mission accomplished. Ha? Ay, nako, gobyerno. Kita mo? Ang sisi. Talagang mahina eh. Anong gagawin natin? Oo, no? Sidrilon na yan. Good night. God bless.